Rosa, utang mo ang buhay niyo kay mama. Pipirma ka sa papel na ito or ipapatanggal ko sa ospital ang anak mo ngayon din. Ma'am Carmina, nagmamakaawa po ako. Mamamatay si Ningning kapag inalis ang suporta ng makina. Parang awa niyo na po, huwag niyo po kaming gawin nito. Huwag mo akong daanin sa iyak. Buhay ng anak mo ang kapalit ng pananahimik mo. Pumirma ka na bago pa magbago ang isip ko at tuluyan ko na siyang ipadischarge ng walang kalaban-laban. Wala po akong ninakaw na pera sa pondo ni Sir Donato. Bakit ko po aakuin ang kasalanan kayo ang gumawa? At sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong na tulad mo kumpleto ang ebidensya laban sa iyo? Pipirma ka, Rosa, dahil kung hindi bago sumikat ang araw bukas, sigurado akong malamig na ang bangkay ng anak mo. Bumagsak ang mga tuhod ni Rosa sa malamig na marmol na sahig. Tila piniga ng buong higpit ang kanyang puso habang unti-unting gumuguho ang mundo sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng hangin sa loob ng marangyang silid-aklatan, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng babaeng kaharap niya. Pinunasan niya ang luhang naglandas sa kanyang pisngi, ngunit patuloy itong umaagos, nag-iiwan ng mapait na lasa ng pighati sa kanyang mga labi. 5 taong pinaglingkuran niya ang pamilya Altamirano nang may katapatan tinanggap ang lahat ng pangaalipusta at masasakit na salita bilang kabayaran sa utang na loob. Ngunit ngayon ang mismong katapatan niya ay ginagamit na patalim upang kitilin ang kaisa-isang rason niya para mabuhay. Sa kabilang banda, tahimik na humigop ng tsaa si Carmina mula sa kanyang porselanang tasa. Ang kanyang panlabas na anyo ay mistulang anghel na bumaba mula sa langit, subalit ang kanyang kaluluwa ay nabubulok sa labis na kasakiman. Sa suot niyang mamahaling bestida na binili pa sa Europa para sa nalalapit niyang kasal, wala siyang bakas ng konsensya habang tinititigan ng isang inang nagdurugo ang pagkatao. Pinulot ni Carmina ang papel na naglalaman ng peking pag-amin at walang awang inilapit ito sa mukha ni Rosa. Puno ng pagyayabang niyang ipinaliwanag kung paano niya planong ilipat ang ninakaw na 400,000 dolyar mula sa pondo ng kawanggawa papunta sa isang peking bank account na nakapangalan kay Rosa. Ang perang iyon ay ibinayad ni Carmina upang takpan ang mga utang sa sugal ng kanyang dating kasintahan. Ngunit ngayon si Rosa ang kailangang sumalo ng lahat ng galit, kahihiyan at parusa. Ipinaalala ni Carmina sa pamamagitan ng matamis ngunit nakakalasong ngiti na walang kahit sinong huwes, pulis o tao ang papanig sa isang dukhang walang kapangyarihan laban sa salita ng isang mayamang tagapagmana. Kusanang nanghina ang buong katawan ni Rosa. Wala na siyang lakas upang lumaban pa sa kasamaang nakabalot sa kayamanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa madilim niyang isipan, naaninag niya ang maamong mukha ng kanyang 3 taong gulang na anak. Si Ningning na nakahiga sa malamig na higaan ng ospital, nakakabit sa mga tubo, walang malay, at patuloy na lumalaban para sa kanyang murang hininga. Dahan-dahang inabot ni Rosa ang kanyang bulsa at hinawakan ang lumang plastik na pulseras ng ospital ni Ningning. Kumukupas na ang asul na kulay nito, ngunit ito ang nagbigay sa kanya ng natitirang tapang upang tanggapin ang pinakamasakit na kapalaran. Ikinuyom niya ang kanyang palad at idinikit ang piraso ng plastik sa kanyang dibdib, tahimik na humihingi ng tawad sa sarili niyang dignidad. Nanginginig ang mga daliri ni Rosa nang abutin niya ang mamahaling gintong bolpen. Bawat guhit ng tinta sa papel ay tila paglaslas sa kanyang sariling dangal. Patak-patak na bumagsak ang kanyang mga luha. Sa ibabaw ng dokumento, pinapalabo ang mga salitang nagpapatunay na siya ay isang magnanakaw. Pinirmahan niya ang kasinungalingan upang iligtas ang kaisa-isang katotohanan sa buhay niya. Ngumiti ng malapad si Carmina. Puno ng tagumpay ang kanyang tinig nang mabilis niyang hablutin ang papel mula sa nanginginig na kamay ni Rosa. Sa sobrang pagmamadali at katuwaan ng masamang babae, hindi niya namalayang may isang maliit na asul na piraso ng papel ang nalaglag mula sa gilid ng kanyang mamahaling bag. Ang papel na ito ay ang orihinal na resibo ng paglipat ng pera patungo sa kanyang dating kasintahan, ang tanging tunay na ebidensya ng kanyang kasalanan. Dahan-dahan itong tinangay ng mahinang ihip ng hangin mula sa bintana at tahimik na nagtago sa kailaliman ng makapal na mamahaling carpet. Walang sino man ang nakapansin sa maliit na piraso ng katotohanang ito na makakapagpalaya sana kay Rosa. Akmang tatalikod na si Carmina upang iwanan si Rosa na nakahandusay sa sahig nang biglang bumukas ang mabigat na pintuan ng silid-aklatan.
Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rosa. Nakatayo sa hamba ng pinto si Donato, ang lalaking may pinakamabuting puso na nakilala niya, ang nag-iisang tagapagtaguyod ng pondo ng kawanggawa at ang lalaking lihim niyang tinitingala at nirerespeto ng higit pa sa isang amo. Mabilis na nag-iba ang anyo ni Carmina lumapit kay Donato na umaarte tila isang biktima habang iniaabot ang peking papel ng pag-amin. Ang mukha ni Donato, na kadalasang may banayad at maiinit ng ngiti para kay Rosa, ay tila naging yelo. Nakatingin ito ng diretso sa hawak na papel at dahan-dahang lumipat ang kanyang paningin pababa kay Rosa, na nakaluhod pa rin luhaan at walang laban. Sa mga mata ni Donato, walang pilit na galit o pagsigaw, kundi isang napakalalim malamig at nakakawasak na pagkabigo na tila unti-unting pumatay sa natitirang liwanag sa puso ni Rosa. Napakabigat ng katahimikang namayani sa loob ng silid-aklatan. Tila tumigil ang pag-ikot ng hangin nang magsalubong ang mga mata ni Donato at ang lumuluhang si Rosa. Ang mga mata ng lalaki na dating puno ng pag-unawa at lihim na paghanga para sa kasipagan ng dalaga ay napalitan ng isang napakalalim na sugat. Lumapit siya ng ilang hakbang hawak ang papel, na naglalaman ng kasinungalingang sumisira sa pagkatao ni Rosa. Puno ng panginginig ang kanyang boses nang magtanong siya kung totoo ba ang nakasulat. Nagmakaawa ang kanyang tinig, umaasang itatanggi ito ni Rosa, umaasang sasabihin nitong isa lamang itong malaking pagkakamali. Akmang ibubuka ni Rosa ang kanyang mga labi upang isigaw ang katotohanan. Nais niyang sabihin na wala siyang kinuha, na biktima lamang siya ng kasakiman. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Carmina na nakatayo sa likuran ni Donato. Ang maamong mukha ng babae ay napalitan ng isang nanlilisik na tingin. Bahagyang itinaas ni Carmina ang kanyang kilay at dahan-dahang inilapit ang isang daliri sa kanyang leeg, isang tahimik, ngunit malinaw na banta. Natatapusin niya ang buhay ni Ningning sa oras na magsalita si Rosa. Tila may tinik na bumara sa lalamunan ng kawawang ina. Pinikit niya ang mga mata, nilunok ang sariling dangal, at sa isang basag na tinig ay inako ang kasalanang hindi niya ginawa. Sinabi niyang kinuha niya ang pera dahil sa labis na pangangailangan ng kanyang anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Donato. Umatras siya, tila nandidiri sa pagkatao ng babaeng nasa kanyang harapan. Sinabi niya sa mahinang tinig na kung humingi lamang sana si Rosa ng tulong para sa anak nito, ibibigay niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan, hindi na kailangan pang magnakaw. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na paulit-ulit na itinusok sa nagdurugong puso ni Rosa. Mas nanaisin pa sana ni Rosa na saktan siya nito ng pisikal kaysa makita ang matinding pagkabigo sa mga mata ng nag-iisang taong tunay na nagmalasakit sa kanila. Sa mga sandaling iyon, umeksena si Carmina. Lumapit siya kay Donato at marahang hinawakan ang braso nito. Gamit ang isang nagmamalasakit na tono, nakiusap siyang huwag nang tumawag ng pulis. Sinabi niyang naawa siya kay Rosa dahil isa itong inang desperada, kaya mas mabuting patawarin na lamang ito alang-alang sa batang may sakit. Ang pagkukunwari ni Carmina ay tila lason, na mas lalong nagpabaon sa kawalang hustisya ng sitwasyon, habang si Rosa ay nanatiling nakayuko, walang kakayahang ipagtanggol ang sarili mula sa pang-aabuso ng mga naghaharian. Tumingin si Donato sa malayo, iniiwasan ang anyo ni Rosa. Dahil sa pag-aakalang ginawa iyon ni Rosa para sa kaligtasan ni Ningning, pumayag siyang huwag na itong ireklamo sa mga awtoridad. Subalit binawi niya ang lahat ng pribilehiyo nito. Inutos niyang magtrabaho si Rosa sa mansyon nang walang anumang sweldo hanggang sa mabayaran nito ang buong halagang nawala. At bago siya tumalikod, idiniin niyang simula sa araw na iyon, hindi na niya nais pang makita ang mukha ni Rosa. Bago tuluyang lumabas ng silid si Donato, napadaan siya sa isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang tasa ng kape. Ito ang kapeng araw-araw na tinitimpla ni Rosa tuwing umaga ng may labis na pag-iingat at lihim na pagmamahal para sa kanya. Tahimik na kinuha ni Donato ang porselanang tasa, lumapit sa lababo, sa gilid ng silid, at dahan-dahang ibinuhos ang mainit na inumin. Ang madilim na likido ay tuluyang naglaho sa kanal, sumasalamin sa tuluyang pag-agos at pagkawala ng kanyang tiwala sa babaeng minsan niyang pinahalagahan. Nang hapong iyon sa ospital, habang tahimik na nakabantay si Rosa sa kanyang anak, isang labis na pagtataka ang bumalot sa nurse na nakatalaga sa ward. Tila naguguluhan ang nurse habang tinititigan ang screen ng computer
Sinasabing may nag-alis sa pangalan ni Ningning sa listahan ng mga pasyenteng prioridad ng pondo. Ang mas nakapagtataka, walang autorisasyon o pirma ni Sir Donato na nakatala sa sistema upang aprubahan ang pagbabagong ito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Rosa. May ibang taong kumikilos sa dilim upang unti-unting patayin ang natitirang pag-asa ng kanyang anak. Pagsapit ng hating gabi, binalot ng matinding takot ang buong pagkatao ni Rosa. Ang tahimik na paghinga ni Ningning ay biglang napalitan ng pilit at mabibigat na pag-agaw ng hangin. Mabilis na nagbago ang mga ilaw at numero sa makina, nagpapahiwatig ng matinding panganib sa kalagayan ng bata. Nagsisigaw si Rosa, tumatakbong humihingi ng saklolo sa mga doktor at nurse sa pasilyo. Mabilis silang pumasok upang magbigay ng paunang lunas at ihanda ang bata para sa isang mabilisang operasyon, ngunit nang iswipe ng namamahala ang asul na card ng kawanggawa upang aprubahan ang pagkuha ng mga mahalagang gamot, paulit-ulit na tumanggi ang sistema. 3 beses itong idinaan sa makina, ngunit blankong pula lamang ang lumabas sa screen. Ang nag-iisang card na nag-uugnay sa buhay ng kanyang anak ay tuluyan ng kinansela at inilock ng walang pasabi. Patuloy sa pag-agaw ng hininga ang maliit na bata habang pilit na iniaabot ang kanyang nanginginig at malamig na kamay patungo sa kanyang ina. Sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon ng mga Altamirano, tila naging isang malawak na kulungan ang mundong ginagalawan ni Rosa. Kinabukasan, habang tahimik siyang naglilinis sa malawak na sala, sinadya ni Doña Carmen na itapon ang isang baso ng matamis na katas ng prutas sa mismong nililinis na makintab na sahig. Sa harap ng ibang mga katulong na nakayuko at walang magawa, ipinagdiinan ng matanda kung gaano kawalang kwenta si Rosa. Binalikan ng senyora ang mga panahong iniahon daw ng pamilya nila, ang ina ni Rosa, mula sa mabahong estero, isang utang na loob na hindi raw mababayaran ng kahit anong dugo o pawis ng mag-ina. Ipinag-utos ng matanda na punasan ni Rosa ang malagkit na likido, hindi gamit ang basahan, kundi ang kanyang sariling mga kamay at damit. Walang pagtutol na lumuhod si Rosa. Bawat paghagod ng kanyang palad sa magaspang na dumi ay pagyurak sa huling hibla ng kanyang pagkatao, ngunit tahimik niya itong tiniis, alang-alang sa buhay na nakadugtong sa kanyang hininga. Matapos ang krisis kagabi kung saan muntik nang mawala si Ningning, kinailangan niyang magmakaawa sa pamunuan ng ospital na ilipat ang bata sa isang siksikang charity ward, umaasa sa awa ng mga doktor na patuloy itong panatilihing buhay kahit walang pondo mula sa kawanggawa. Habang nakadapa si Rosa at pilit na nililinis ang sahig, dumating si Carmina mula sa pamimili. Tiningnan niya ang kaawa-awang kalagayan ng dalaga nang may nakakapasong ngiti. Binuksan ng masamang babae ang kanyang mamahaling pitaka at kumuha ng isang dakok ng mga barya. Walang pag-aalinlangan niya itong inihagis sa paanan ni Rosa. Ang mga bilog na metal ay nagkalat at gumulong sa ibabaw ng marmol, kumikinang sa ilalim ng malaking chandelier bilang isang malupit na pangiinsulto. Sinabihan niya si Rosa na pulutin ang mga ito, idinadahilang baka sakaling makatulong ang mga sentimong iyon, pambili ng murang gamot para sa anak nitong naghihingalo. Nanginig ang mga balikat ni Rosa. Hiyang-hiya siya sa sarili, ngunit sa isip niya bawat sentimo ay may halaga para sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inabot ang mga barya sa sahig, kinakain ang sariling dangal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakad papasok sa bulwagan si Donato upang sunduin si Carmina. Nakita niya ang buong tagpo si Rosa na gumagapang mukhang desididong pulutin ang bawat baryang nasa paanan ng kanyang nobya. Dahil sa lason ng kasinungalingang itinanim sa kanyang isipan, inakala ni Donato na tuluyan ng nilamon ng pagiging mukhang pera at kawalang dangal ang babaeng ito. Isang malalim at pilit na paglunok ang ginawa ng lalaki, pinipigil ang anumang natitirang awa sa kanyang dibdib. Tumalikod siya nang walang sinasabi upang bumalik sa kanyang sasakyan. Nakita ni Rosa ang pagtalikod na iyon mula sa gilid ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng lalaking minsan, nang naging kanlungan ng kanyang mga lihim na pangarap. Pagsapit ng hapon, habang nililinis ni Rosa ang silid ni Carmina, umilaw ang lumang telepono na naiwan ng dalaga sa ibabaw ng kama. Isang mensahe ang lumabas sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Nakasaad doon ang isang kakaibang banta. Kulang ang pera, magkita tayo sa Biyernes. Mabilis na nangunot ang noo ni Rosa.
Mayroong malalim na sikretong nagtatago sa likod ng huwad na kabaitan ni Carmina, isang taong patuloy na humihingi ng salapi sa kabila ng yaman ng pamilya nito. Nang sumapit ang malalim na gabi sa masikip at mainit na silid sa charity ward, yakap-yakap ni Rosa ang mahinang katawan ni Ningning. Ang mga kamay ng ina na namumula at puno ng paltos, dahil sa maghapong pagkayod, ay marahang humaplos sa manipis na buhok ng bata. Mahinang umugong ang tinig ni Rosa, umaawit ng isang lumang probinsyanang Oyayi, upang itago ang panginginig ng kanyang boses, at ang patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Sa kanyang bulsa, maingat niyang kinuha ang maliit at asul na resibo ng bangko na napulot niya kahapon sa silid-aklatan. Ito ang patunay na inilipat ni Carmina ang pera sa isang lalaking nagngangalang Derek, at ito ang natitirang sandata ng isang inang inaapi. Kinabukasan ng madaling araw pumasok si Rosa sa tahimik na silid-patahian ng mansyon, kung saan walang ibang tao. Nakapatong sa isang mahabang mesa, ang kumikinang na belong pangkasal na gawa sa pinakapinong tela mula sa Pransya, inihahanda para sa araw ng pag-iisang dibdib ni Donato at Carmina. Kumuha si Rosa ng isang matulis na karayom at manipis na sinulid. Tinitigan niya ang asul na ebidensya bago ito tupiin ng napakaliit. Maingat niya itong isiningit sa makapal na laylayan ng puntas ng belo. Bawat pagtusok ng karayom sa puting tela ay tila pagtatanim niya ng sarili niyang hustisya. Sino mang magsuot ng belong ito sa harap ng altar, ay siya ring magdadala ng sarili nitong sumpa. Ang matulis na dulo ng karayom ay tahimik na bumaon sa huling tupi ng maputing tela. Naramdaman ni Rosa ang matinding kaba nang marinig ang kalansing ng mga susi sa labas ng silid-patahian. Mabilis niyang itinago ang karayom sa loob ng kanyang bulsa at tinitigan ang belo na ngayon ay mukhang wala namang pagbabago sa labas. Ang asul na resibo ay ligtas na nakabaon sa ilalim ng masalimuot na borda ng puntas, isang lihim na pasan ng tela. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Carmina kasunod ang kanyang paboritong tagapagtahi. Ang presensya ng babae ay nagdulot ng biglaang paglamig ng hangin sa loob ng silid. Tiningnan ni Carmina ang belo ng may mapanuring mata, tila sinusuri kung may anumang dumi o pagkakamali sa pagkakagawa nito. Ayusin mo ang pagkakalagay niyan, Rosa, utos ni Carmina sa isang malamig at mapangaliping tono. Ayokong may makita akong kahit isang hibla na hindi maayos sa araw ng kasal ko. Lumapit si Carmina at marahas na hinawakan ang tela. Ang bawat hatak ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng matinding kaba kay Rosa, lalo na nang mapunta ang kamay ni Carmina sa bahaging kinalalagyan ng resibo. Huminto ang paghinga ni Rosa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang ang mga daliri ni Carmina ay dahan-dahang kumapa sa makapal na borda. Isang mabilis na pag-iwas ang ginawa ni Rosa, kunwari ay inaayos ang gusot sa kabilang bahagi ng tela dahilan upang mabitawan ni Carmina ang belo. Ang clumsy mo talaga, bulyaw ni Carmina sabay hagis ng tela sa mesa. Lumabas ka na rito bago ko pa maisipang tanggalin ka sa trabaho ng tuluyan. Mabilis na nagpasalamat si Rosa at nagmamadaling lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang matinding paghupa ng kanyang kaba. Ang kanyang puso ay patuloy sa mabilis na pagtibok, ngunit sa loob ng kanyang isipan isang matibay na pasya ang nabuo. Hindi na siya babalik sa pagiging sunod-sunuran. Ang belong iyon ang magiging tulay ng kanyang hustisya. Pagdating ng gabi sa loob ng maliit at masikip na silid sa charity ward, habang mahimbing na natutulog si Ningning, nakatanggap si Rosa ng isang hindi inaasahang tawag. Isang boses ng lalaki ang narinig niya sa kabilang linya, isang boses na puno ng pagmamakaawa at pagod. Ito ay si Derek, ang dating kasintahan ni Carmina. Hindi siya nakilala ni Rosa, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay nagbigay sa kanya ng isang malaking katanungan. Sinabi ng lalaki na kailangan niya ng perang pinangako ni Carmina kung hindi ilalantad niya ang lahat ng kasinungalingan ng babae sa publiko. Hindi nagsalita si Rosa, na natiling tahimik nakikinig sa bawat impormasyon. Ang bawat impormasyon ay isa pang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nasa loob ng mansyon, muling dumaan si Rosa sa tapat ng silid ni Carmina. Nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto. Sa loob nakita niya si Doña Carmen at Carmina na nag-uusap ng pabulong. Sinasabi ng matanda na may nakuha silang balita tungkol sa paghahanap ng thalassemia specialist para sa isang batang nasa charity ward. Ang pangalan ng bata ay Ningning. "Huwag kayong mag-alala," wika ni Carmina habang humahalakhak.
Sisiguraduhin kong hindi na makakatanggap ng kahit anong tulong ang batang iyon. Hahayaan nating magdusa ang ina niya hanggang sa huling sandali. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kalooban ni Rosa. Ang matinding puot ay nagsimulang sumiklab sa kanyang dibdib, pinapalitan ang natitirang awa at pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang ingay na ramdaman niya, ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang matangkad na anino ang nakatayo sa kadiliman ng pasilyo. Si Donato. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim na katingin nang diretso sa silid ni Carmina at pagkatapos ay sa direksyon ni Rosa. Hindi niya alam kung narinig ba ni Donato ang mga salita ni Carmina o kung nakita ba nito ang mga luha sa mata ni Rosa. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling blanko, ngunit may isang bagay na nagbago sa paraan ng kanyang pagtitig. Rosa, huwag mo akong kulitin tungkol sa pera. Tapos na tayo sa usapang iyan. Nakuha ko na ang gusto ko sa iyo kaya huwag ka nang umasang may makukuha ka pa sa akin. Pero Ma'am Carmina, nangako po kayo. Pinirmahan ko ang pag-amin dahil sinabi ninyong itutuloy ninyo ang operasyon ni Ningning. Buhay po ng anak ko ang nakataya rito. Rosa, listen to me. Bakit ako magtatapo ng pera sa isang batang mamatay rin naman? Sabi ng doktor malabo na ang tsansa niya. Mas mabuti pang gamitin ko na lang ang pera sa honeymoon namin ni Donato kaysa ibayad sa ospital para sa isang pusong hindi natitibok. Ma'am, tao rin po ang anak ko. Hindi po siya basurang pwedeng itapon na lang kapag hindi na kailangan. Para sa akin, Rosa, wala kayong pinagkaiba sa basura. Pinirmahan mo ang papel, ibig sabihin magnanakaw ka na sa mata ng lahat. Sino ang maniniwala sa isang kriminal? Now get out. Marami pa akong gagawin para sa kasal ko. Mabilis na kinuha ni Rosa ang isang maliit na dekorasyong aspile mula sa mesa. At tila hindi sinasadyang natusok ang dulo nito sa sarili niyang daliri upang pigilin ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang hapdi ng tusok ay hindi maikukumpara sa tindi ng sakit na dulot ng mga salita ni Carmina. Tumalikod si Rosa, ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha kundi isang tuyong apoy ng puot at determinasyon. Sa pasilyo ng ospital, pagkatapos ng kanyang shift sa mansyon, sinalubong siya ng doktor na may mabigat na balita. Ang boses nito ay mahina, ngunit bawat salita ay tila kulog na dumurog sa huling pag-asa ni Rosa. Kailangan na raw operahan si Ningning sa loob ng linggong ito kung hindi tuluyan nang hihinto ang mahinang tibok ng puso ng bata. Walang sapat na gamot ang makakapigil sa oras na unti-unting nauubos. Bumalik si Rosa sa mansyon ng gabing iyon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inang handang sumunog ng mundo para sa kanyang anak. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang maliit na silid, nakita niya si Doña Carmen na nagbibilang ng mga imbitasyon sa kasal. Bawat isa ay nakasulat sa mamahaling papel na may gintong tinta perang sapat na sana para iligtas ang isang buhay. Isang matinding pait ang lumunod sa kanyang lalamunan. Ang konseptong utang na loob na itinanim sa kanyang isipan mula pagkabata ay tila isang tanikalang kinalawang at naputol sa sandaling iyon. Tumayo ng tuwid si Rosa sa gitna ng madilim na pasilyo. Dahan-dahan niyang pinunasan ng alikabok sa kanyang mga tuhod, isang simpleng kilos na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang pagluhod sa mga taong walang puso. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko nang marinig ang yabag ng mga paa ng mga Altamirano. Nang marinig ang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan, hindi sinasadyang nagtama ang paningin nila ni Donato. Nakatayo ang lalaki sa pintuan, may hawak na baso ng tubig, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Tumingin si Rosa ng diretso sa mga mata ni Donato, hindi nang may takot kundi may isang uri ng lalim na tila nagtatanong kung kailan nito makikita ang katotohanang nakatago sa likod ng magandang tabing. Hindi nagsalita si Donato, ngunit hindi rin siya umiwas ng tingin. May isang mahabang sandali ng katahimikan na tila bumabalot sa kanila, isang tensyon na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na bangin na puno ng panghihinayang at mga lihim na naghihintay na mabunyag. Hindi tumitigil ang malupit na buhos ng ulan, tila nakikiramay ang langit sa bigat ng pasangkrus ni Rosa. Hawak-hawak niya ang kanyang anak na si Ningning, na balot ng isang manipis at basang kumot habang naglalakad siya palabas ng ospital. Dahil sa pagkakalok ng kaisa-isang pondo ng kawanggawa, wala siyang ibang pagpipilian, kundi ilabas ang anak kahit alam niyang bawat patak ng ulan ay banta sa mahinang baga ng bata. Ang bawat hakbang ni Rosa sa baha ay puno ng pait. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga buto
tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang hagupit ng hangin ay walang awa at ang tanging proteksyon niya para sa anak ay ang sarili niyang katawan na nanginginig na rin sa ginaw. Sa gitna ng kadiliman at kawalang pag-asa, isang malapad na itim na payong ang biglang lumitaw sa kanyang itaas hinahawi, ang malakas na bugso ng ulan. Napatingala si Rosa at doon niya nakita ang mukha ni Donato. Ang kanyang mga mata ay tila isang malalim na dagat sa gitna ng unos puno ng lungkot galit at isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Walang sinabi ang lalaki. Hindi niya kinuwestiyon kung bakit nasa labas ang mag-ina sa ganitong oras. Sa halip marahan niyang kinuha ang nanghihinang katawan ni Ningning mula sa mga bisig ni Rosa. Ang init ng katawan ni Donato ay tila isang milagrong dumampi sa balat ng bata. Iginiya ni Donato si Rosa patungo sa kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa loob ng sasakyan binalot sila ng isang mainit at nakakalunod na katahimikan, maliban sa ritmo ng mga wiper na humahawi sa tubig sa salamin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Donato at ang buga ng heater ay unti-unting nagpababa ng panginginig ni Rosa. Kinuha ni Donato ang kanyang sariling puting panyo at dahan-dahang inabot ang basang buhok ni Rosa. Sa isang napakabagal at maingat na pagkilos, sinimulan niyang patuyuin ang mga hibla ng buhok ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang sumayad sa pisngi ni Rosa, isang haplos na puno ng kuryente at bighati. Gustong sumigaw ni Rosa, gustong magpaliwanag, ngunit ang lalamunan niya ay tila barado ng mga luhang hindi na mailabas. Ang sandaling iyon ay tila tumigil sa pag-ikot isang bawal na sulyap sa mundong hindi na maaari sa kanila. Ipinikit ni Rosa ang kanyang mga mata sa sobrang pagod at dahan-dahang sumandal ang kanyang ulo sa malambot na upuan ng sasakyan. Hindi niya namalayan na habang siya ay unti-unting dinadala ng antok si Donato, ay nakatitig lamang sa kanyang pagod na mukha. Ang kamay ng lalaki ay nag-atubili sa ere tila gustong haplusin ang noo ni Rosa upang pawiin ang lahat ng sakit na dinaranas nito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang tanging nagawa ni Donato ay ang ayusin ang kumot ni Ningning at manatiling bantay sa 2 taong tila naging sentro ng kanyang mundo kahit pa naniniwala siyang pinagtaksilan siya ng mga ito. Kinabukasan pagbalik ni Rosa sa ospital, upang asikasuhin ang mga gamot, laking gulat niya nang sabihin ng kahera na ang lahat ng bayarin para sa nakatakdang operasyon ni Ningning ay ganap ng nabayaran. Isang hindi kilalang tao ang nagdeposito ng malaking halaga sa ilalim ng pangalan ng bata. Walang ibang pumasok sa isip ni Rosa kundi ang init ng payong at ang banayad na haplos ni Donato kagabi. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso, tila isang munting halaman na pilit tumutubo sa gitna ng semento. Samantala sa loob ng mansyon, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa kasal si Doña Carmen, ay tahimik na nagbabasa ng isang lihim na ulat mula sa isang pribadong investigador. Ang mga mata ng matanda ay nanliit habang binabasa ang mga detalye tungkol sa pinagmulan ni Ningning at ang mga dokumentong may kinalaman sa nakaraan ni Rosa sa lalawigan. Tila may isang malaking sikretong matagal nang nakabaon ang unti-unting hinuhukay ng matanda, isang sikretong maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag nang pumasok si Carmina sa silid bitbit, ang isang kopya ng resibo ng bangko na kanyang natuklasan sa gamit ni Donato. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa matinding galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan ang halagang ibinayad para sa anak ni Rosa. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagngangalit sa selos at puot. Hindi niya hahayaang maging sagabal ang isang hamak na katulong at ang anak nito sa kanyang perpektong buhay. Sa ilalim ng kanyang hininga, bumuo siya ng isang masamang balak upang tuluyang itapon si Rosa sa lugar kung saan hindi na ito makakabangon muli. Rosa, ang dumi-dumi ng iyong balat, pero pilit mong idinidikit ang sarili mo sa isang taong hindi mo kailanman maaabot, wika ni Doña Carmen, habang umaalingaw-ngaw ang kanyang malamig na boses sa loob ng madilim at maalikabok na bodega. Wala po akong ginagawang masama, senyora. Nagpapasalamat lang po ako sa tulong para kay Ningning. Mahinang sagot ni Rosa habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses sa gitna ng amoy ng lumang kahoy at gamit na nakatambak sa paligid. Tulong upang akit, huwag mo akong lokohin, Rosa. Alam ko ang laro ng mga taong tulad mo. Gagamitin ng anak para makuha ang awa ng mayayaman.
Biglang lumapit si Doña Carmen at sa isang mabilis na pagkilos, dinaluyong ng kanyang palad ang pisngi ni Rosa. Ang tunog ng pagkakasampal ay bumasag sa katahimikan ng silid, nag-iiwan ng matinding hapdi at pamumula sa balat ng dalaga. Hindi gumanti si Rosa. Nanatili siyang nakatungo, hinahayaan ang sakit na dumaloy sa kanyang pagkatao. Ipinaalala ng matanda na ang bawat butil ng kanin na kinain ni Rosa at ng kanyang ina noon ay galing sa bulsa ng mga Altamirano. Ang utang na loob na ito ay tila isang malaking pader na humaharang sa anumang karapatan ni Rosa na magsalita o lumaban. Inutos ni Doña Carmen na bago sumikat ang araw sa susunod na umaga, dapat ay wala na si Rosa at ang kanyang anak sa lupain ng mga Altamirano. Sinabihan siya na ito ang huling babala kapag nagpakita pa siya sa harap ni Donato. Sisiguraduhin nilang hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, kundi pati ang pagkakataon ni Ningning na makalabas ng buhay sa ospital. Pagkatapos ng banta, narinig ni Rosa ang pag-ikot ng susi sa labas at ang pagbagsak ng trangka ng pinto na nagkulong sa kanya sa kabalutan ng dilim. Sa gitna ng katahimikan ng bodega, dahan-dahang naupo si Rosa sa sahig. Isinandal niya ang kanyang likod sa isang malaking kahon na may nakasulat na pangalan ni Carmina, ang kahon na naglalaman ng mga huling kagamitan para sa kasal. Sa halip na umiyak, itinuon ni Rosa ang kanyang paningin sa maliit na siwang ng liwanag mula sa bintana. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Alam niyang ang katarungan ay hindi ibinibigay, kundi ipinaglalaban. Kinuha ni Rosa mula sa kanyang lukot na bulsa ang isang piraso ng papel. Ito ay isang drawing mula kay Ningning, isang makulay na larawan ng 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking payong. Bagamat pait at galit ang pumapaligid sa kanya, ang simpleng guhit na ito ang nagsilbing mitya ng pag-asa sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang papel ng may labis na pag-iingat, tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo, at doon niya nahanap ang lakas na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Pagsapit ng hating gabi, isang mahinang tunog ng bakal na nagkikiskisan ang nagpagising sa diwa ni Rosa. Ang trangka ng pinto ay dahan-dahang gumalaw, at ang pag-ikot ng susi ay muling narinig sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto ng bahagya sapat na upang makapuslit ang isang tao. Walang sino man sa labas, tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang madilim na pasilyo ng mansyon. Dahan-dahang lumabas si Rosa, bit-bit ang kanyang sapatos, upang hindi lumikha ng anumang ingay sa makintab na sahig. Tinungo niya ang silid kung saan nakalagay ang mga kagamitan sa kasal. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat yabag ay tila isang panganib. Kailangan niyang makuha ang bilong pangkasal. Kailangan niyang masiguro na ang katotohanang itinago niya sa loob ng puntas ay makakarating sa altar. Nang marating niya ang silid, dahan-dahan niyang iniangat ang takip ng kahon. Ang maputing tela ng belo ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ngunit bago pa man lubusang mahawakan ni Rosa ang tela, ang buong silid ay biglang napuno ng nakakasilaw na liwanag mula sa chandelier. Ang tunog ng switch ng ilaw ay tila isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Sa may pintuan, isang matangkad na anino, ang nakatayo, ang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang tindig ay pamilyar na pamilyar. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Rosa? Bakit mo hinahawakan ang belonging pangkasal ni Ma'am Carmina? Napatigil ang tibok ng puso ni Rosa nang makita ang matandang tagapagtahi na si Aling Martha na nakatayo sa may pintuan. Ang liwanag mula sa chandelier ay nagmula sa likuran nito, kaya tila isang malaking anino ang bumabalot sa buong silid. Mabilis na nag-isip si Rosa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay na hawak pa rin ang dulo ng puting tela. Pasensya na po, Aling Martha. Mahinang sagot ni Rosa, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Nakita ko lang po na tila may maluwag na sinulid sa gilid ng puntas. Gusto ko lang po siguraduhin na maayos ang lahat bago ang seremonya bukas. Ayoko pong mapagalitan tayo ni Senyora. Tinitigan siya ni Aling Martha nang may pagdududa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagod, ngunit nanatiling matalas. Lumapit ito at kinuha ang belo mula sa mga kamay ni Rosa. Sa bawat segundong hinahaplos ng matanda ang tela, tila binibilang ni Rosa ang bawat pintig ng kanyang puso. Natatakot na baka maramdaman nito ang matigas na papel na nakatago sa loob. Hayaan mo na yan, Rosa. Tapos na ang trabaho natin. Bumalik ka na sa iyong silid.
wika ni Aling Martha habang inilalagay ang belo sa loob ng isang mamahaling kahon na may salamin. Narinig ni Rosa ang tunog ng susi na naglalak sa kahon, tila isang pinto na nagsara sa kanyang huling pagkakataon na mabawi ang ebidensya. Bukas ng umaga ididiretso na ito sa kwarto ni Carmina. Lumabas si Rosa ng silid ng may mabigat na pakiramdam. Bumalik siya sa charity ward kung saan naghihintay ang kanyang anak. Sa gitna ng dilim at amoy ng gamot, nakaupo si Rosa sa tabi ng higaan ni Ningning. Isang bahagi ng kanyang isipan ang sumisigaw na tumakas na sila damputin ng anak at lumayo sa abot ng makakaya bago sila tuluyang sirain ng mga Altamirano. Ngunit ang isa pang bahagi ng kanyang puso ay nanatiling nakatali sa katarungan. Kung tatakas siya habang buhay silang magiging magnanakaw sa mata ng mundo at habang buhay na mananalo ang kasinungalingan ni Carmina. Habang naglalaban ang kanyang loob, naramdaman ni Rosa ang maliit na kamay ni Ningning na humawak sa kanyang pisngi. "Nanay, huwag ka nang umiyak." Bulong ng bata, ang boses ay mahina ngunit puno ng lambing. "Buksan mo ang bintana, Nay. Gusto ko pong makakita ng mga lobo." Sabi po ng nurse, kapag lumipad ang mga lobo sa langit, doon din pupunta ang lahat ng sakit natin. Niyakap ng mahigpit ni Rosa ang kanyang anak. "Oo anak, bukas lilipad tayo. Magiging malaya tayo." Pangako niya habang ang mga luha ay tahimik na bumabagsak sa balikat ng bata. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakaupo si Donato sa harap ng kanyang mesa. Nakatitig siya sa isang larawan ng kanilang pre-wedding shoot ni Carmina, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Hawak niya ang isang lumang dokumento ng kawanggawa kung saan nakasulat ang pangalan ni Rosa bilang isa sa pinakamaasahang tauhan. Isang malaking puwang ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib, isang uri ng hapis na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang pakiramdam ng buhok ni Rosa sa kanyang panyo noong gabing maulan, ang init ng balat nito na tila isang katotohanang pilit niyang itinatanggi. Bakit tila mas masakit para sa kanya ang pagkawala ng tiwala kay Rosa kaysa sa nalalapit niyang pagpapakasal kay Carmina? Sumapit ang umaga ng kasal nang may kasamang malakas na tunog ng mga kampana ng simbahan mula sa malayo. Ang buong mansyon ay puno ng ingay ng mga taong nagmamadali, ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango. Pilit na ipinatawag ni Carmina si Rosa sa kanyang silid. Nakatayo si Carmina sa harap ng malaking salamin, suot ang kanyang gown na kumikinang sa dami ng kristal. Ang kanyang mukha ay puno ng pagyayabang at tagumpay. Tumingin siya kay Rosa sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. "Rosa, halika rito," utos ni Carmina. Ang tinig ay puno ng awtoridad. "Ikaw ang maglalagay ng bilong ito sa aking ulo. Gusto kong ikaw ang huling makakita. Kung paano ko makukuha ang lahat ng bagay na pinangarap mo. Gusto kong isuot mo sa akin ang aking tagumpay habang suot-suot mo naman ang iyong kahihiyan." Dahan-dahang kinuha ni Rosa ang bilong pangkasal. Ang tela ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang lihim na nakatago sa loob nito ay tila nagbabaga. Habang iniaangat niya ang belo upang itusok ang mga pangkasal na aspila sa buhok ni Carmina, nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Isang tahimik na digmaan ang nagaganap sa pagitan ng dalawang babae, isang manlilinlang na nakasuot ng puti at isang biktima na may hawak ng katotohanan. "Huwag mong kalimutang higpitan ang pagkaka-aspile, Rosa. Ayokong mahulog ang belo ko habang naglalakad ako sa gitna ng simbahan. This is my perfect day, and I won't let a thief like you ruin even a single thread of it." "Opo, Ma'am Carmina, maayos po ang lahat. Hindi po mahuhulog ang belo ninyo hanggat hindi ninyo ito mismo binibitawan." "What did you say? Are you talking back to me now? Pasalamat ka, at kailangan ko ng katulong na mag-aayos sa akin, kundi kanina pa kita pinalayas kasama ang anak mong pasanin sa buhay. You should be honored, Rosa. Kahit sa panaginip, hindi mo mararanasan ang ganitong karangyaan. You are just a shadow in my light." "Alam ko po ang lugar ko, ma'am. At alam ko rin po na ang bawat puting tela ay may dumi na nakatago kung hindi ito iingatan." "Shut up and just do your job. Pinirmahan mo na ang pag-amin mo, kaya wala ka ng boses sa bahay na ito. Now finish it. I want to look like a saint when I face Donato." Dahan-dahan ang bawat galaw ni Rosa habang hawak niya ang malamig at madulas na tela ng bilong pangkasal. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng masalimuot na borda ng puntas, hanggang sa maramdaman niya ang maliit na umbok ng papel na itinago niya sa laylayan. Sa bawat pagbaon ng aspile sa buhok ni Carmina,
Tila itinutusok din ni Rosa ang lahat ng sakit-pait at kawalang hustisyang dinanas niya sa mga kamay ng babaeng ito. Ito na ang kanyang korona ng mga kasinungalingan, isang maputing tabing na nagtatago ng isang mabulok na katotohanan. Sa gitna ng pag-aayos, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid-bihisan. Pumasok si Donato suot ang kanyang itim na Amerikana na lalong nagpatingkad sa kanyang matikas na tindig. Ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng kagalakan ng isang lalaking malapit ng ikasal. May dala siyang isang maliit na pelus. Nakahon isang regalo para sa kanyang magiging asawa. Sa sandaling magtama ang paningin nila ni Rosa, sa malaking salamin tila huminto ang mundo. Ang pait at panghihinayang sa mga mata ni Donato ay tila naging isang mabigat na ulap na bumalot sa buong silid. Carmina, handa na ang lahat sa labas. Maikling wika ni Donato, ang boses ay matigas, ngunit may bahid ng pagod. Donato darling, look at me. Hindi ba't bagay na bagay sa akin ang bilong ito? Masayang wika ni Carmina habang humaharap sa kanya, hindi pinapansin ang tensyon sa pagitan ni Donato at Rosa. Lalapit sana si Donato upang ibigay ang regalo nang biglang pumasok si Doña Carmen. Sa isang mabilis at bastos na pagkilos, sinalubong ng matanda si Rosa at marahas itong itinulak palayo sa tabi ni Carmina. Dahil sa lakas ng pagkakatulak, nawalan ng balanse si Rosa at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig, dahilan upang lumikha ito ng isang mapurol na tunog ng pagtama ng buto sa semento. Lumayas ka na rito, Rosa. Tapos na ang silbi mo, kik. Bulyaw ni Doña Carmen habang dinuduro ang dalaga. Huwag mong dungisan ang espesyal na araw na ito ng iyong maruming presensya. Go sa kusina ka dumaan, baka makita ka pa ng mga bisita at isiping may magnanakaw kaming itinatago sa loob ng mansyon. Nanatiling nakayuko si Rosa, ang kanyang mga palad ay nakadiin sa sahig habang pilit niyang tinitiis ang hapdi sa kanyang tuhod at ang mas masakit na hiya sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang paggalaw ng mga paa ni Donato. Bahagyang humakbang ang lalaki patungo sa kanya, ang kanyang kamay ay tila kusang umabot upang tulungan siyang tumayo, ngunit mabilis itong pinigilan. Mahigpit na pagkakahawak ni Carmina sa kanyang braso. Ikinuyom ni Donato ang kanyang mga palad, ang kanyang panga ay nagngangalit sa matinding pagpipigil habang pinagmamasdan ang kawalang awa ng kanyang sariling pamilya. Tumayo si Rosa nang kusa, hindi humihingi ng tulong at hindi tumitingin sa kanino man. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dumi sa kanyang palda at lumakad palabas ng silid ng may diretsong likod. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang maliit na yabag ng mga paa ang narinig sa pasilyo. Siningning. Ang bata ay nakatakas sa kanyang tagapag-alaga at tumatakbo patungo sa silid-bihisan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha sa mahabang puting tela na nakasabit sa likuran ni Carmina. Ningning anak, huwag kang lalapit dyan. Ang huling sigaw ni Rosa bago tuluyang nawala ang kontrol sa mga sandaling iyon. Ang maliit na batang siningning sa kanyang kawalang malay ay patuloy sa pagtakbo patungo sa mahabang bilong pangkasal ni Carmina. Para sa bata, ang puting tela ay tila isang malaking ulap na gusto niyang mahawakan. Subalit bago pa man niya ito maabot, sumabit ang kanyang maliliit na paa sa makapal na laylayan ng gown. Isang mabilis na pagkawala ng balanse ang nangyari at sa kanyang pagbagsak, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa pinong puntas ng belo. Ang katahimikan ng silid ay binalot ng isang malutong na tunog ng pagkapunit ng mamahaling tela. Hindi ito isang ordinaryong tunog. Para itong isang marahas na pagpunit sa isang pahina ng kasaysayan. Kasabay ng pagkalas ng mga hibla ng sinulid ang asul na resibo ng bangko at ang tupi-tuping sulat ng tungtin ni Derek ay dahan-dahang nalaglag mula sa loob ng tahi. Ang mga papel ay tila mga tuyong dahon na sumayaw sa hangin bago pumatak sa makintab na sahig mismong sa tapat ng mga paa ni Donato. Tila tumigil ang paghinga ng lahat sa loob ng silid. Mabilis na namutla si Carmina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot habang nakatitig sa mga papel na hindi dapat nandoon. Akmang lulundag ang babae upang hablutin ang mga ito, ngunit mas mabilis ang pagkilos ni Donato. Nanatiling blanko ang mukha ng lalaki habang dahan-dahan siyang yumuyuko upang pulutin ang mga ebidensya ng katotohanan. Donato darling, don't, basura lang yan, baka kung ano lang yan na napulot ng bata. Nauutal na wika ni Carmina, ang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Rosa, bakit mo hinayaang pumasok ang anak mo rito? Look what she did to my veil. Sira na ang kasal ko dahil sa inyo.
Hindi pinansin ni Donato ang mga sigaw ni Carmina. Ang kanyang buong atensyon ay nasa mga papel na hawak niya. Habang binabasa niya ang bawat salitang nakasulat sa asul na resibo, ang halaga ang petsa, at ang pangalan ni Derek tila untunting naglalaho, ang lahat ng kasinungalingang bumulag sa kanya. Ang bawat pangungusap sa sulat ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa. Ang lalim ng pagtataksil at ang tindi ng kawalang hustisyang ginawa kay Rosa ay unti-unting nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang iniangat ni Donato ang kanyang paningin. Tiningnan niya si Carmina hindi na bilang isang nobya, kundi bilang isang estrangherong punong-puno ng dumi sa likod ng maputing maskara. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumingon kay Rosa, na sa mga sandaling iyon, ay mahigpit na yakap siningning sa sahig tila inihahanda ang sarili sa anumang hagupit ng galit na darating. Nanay, huwag po kayong magalit. Gusto ko lang po sanang hawakan ang ulap ni Ma'am. Bulong ni Ningning, ang boses ay basag at malapit nang maiyak. Sa gitna ng lahat ng kasamaan ng mga matatanda ang ngiti at ang inosenteng tanong ng bata ay tila isang bituin sa gitna ng madilim na gabi. Sa halip na sumagot, ibinaon ni Rosa ang kanyang mukha sa balikat ng anak, hinahayaang ang kanyang mga luha ng pighati at bahagyang kaluwagan ay dumaloy ng walang pigil. Tumayo si Donato nang tuwid ang kanyang tindig ay tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Wala siyang binitiwang kahit anong pisikal na karahasan, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na upang malusaw ang anumang lakas ng loob ni Carmina. Ang bilong pangkasal na simbolo sana ng kanilang pag-iisa ay nakahandusay na ngayon sa sahig punit-punit dumi at wala ng saysay. Dahan-dahan niyang kinuha ang dekorasyong bulaklak sa kanyang dibdib at marahas itong itinapon sa paanan ni Carmina. The wedding is off. Ang tanging mga salitang lumabas sa kanyang mga labi sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Huwag mong dungisan ang pangalan ko, Donato. Isang hamak na papel lang yan. Baka gawa-gawa lang yan ng katulong na yan para sirain tayo. Sapat na ang nakita ko, Carmina. Ang bawat letra sa papel na ito ay tila mga hiyaw ng katotohanang matagal mo nang pilit na ibinabaon sa limot. Donato darling, makinig ka. Mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan nating dalawa. Para sa atin. O para sa iyong mga utang sa sugal, at sa lalaking ito na binabayaran mo gamit ang perang para sana sa mga batang naghihingalo. Huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig dahil sa bibig mo ang pag-ibig ay tunog lason. Wala kang ebidensya, pulis. Tumawag kayo ng pulis. Magnanakaw si Rosa. Siya ang nagnakaw, hindi ako. Tumahimik ka na, Carmina. Tapos na ang palabas mo. Ang boses ni Donato ay tila isang malalim na dagundong na nagpatahimik sa buong silid. Wala nang luha ang lumabas sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na puot na tila nanunuot sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang binalingan ang mga bisitang kanina pa nakamasid mula sa bukana ng pintuan. Ang 300 panauhin na nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan ay tila naging mga piping saksi sa pagguho ng isang huwad na imperyo. Hindi nag-atubili si Donato. Lumakad siya nang matuwid patungo sa silya ng simbahan bitbit, ang punit-punit na belo at ang mga papel na nagpapatotoo sa krimen. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay tila isang marahas na bilang ng mga sandaling nawala, mga sandaling binalot ng dumi ng kasinungalingan. Sa harap ng lahat, ipinahayag niya ang pagkansela ng kasal. Sinabi niyang ang pag-iisang dibdib na ito ay hindi kailanman magaganap dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng dusa ng isang inang walang kalaban-laban at sa dugo ng isang batang may sakit. Ang kahihiyan ni Carmina ay naging ganap, habang ang mga bulong ng mga bisita ay tila mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang gown na ngayon ay wala ng silbi. Ang kanyang ina si Doña Carmen ay tila naging rebultong bato sa gilid, hindi makapagsalita habang pinapanood ang pagguho ng kanilang dangal sa harap ng lipunang matagal nilang nilinlang. Ang mga kamay ng mga Altamirano na dati ay nakataas sa pagyayabang ay ngayon ay nakababa sa tindi ng kahihiyan. Bumalik si Donato sa maliit na silid paghihintay kung saan naroroon si Rosa. Ang hangin sa loob ay puno ng bigat ng pagsisisi. Sa harap ng nagtatakang mga mata ni Rosa, dahan-dahang lumapit ang makapangyarihang lalaki. Hindi niya inalintana ang kanyang mamahaling Amerikana. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang katawan hanggang sa ang isa niyang tuhod ay tumama sa sahig. Sa harap ng isang katulong lumuhod,
ang isang bilyonaryo. Rosa, patawarin mo ako. Bulong ni Donato, ang boses ay basag at puno ng lumbay. Nabulag ako ng sarili kong tiwala. Hinayaan kong tapakan ang iyong dangal sa ilalim ng aking sariling bubong. Hindi sapat ang anumang salita upang bayaran ang bawat luhang ibinuhos mo para sa iyong anak. Naramdaman ni Rosa ang init ng palad ni Donato na humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Ang haplos na ito ay hindi na puno ng hinala kundi ng isang tapat at nagsumasamong pakiusap para sa kapatawaran. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang tindig ni Rosa. Marahan niyang binuhat si Ningning na ngayon ay tahimik na nakasandal sa kanyang balikat pagod mula sa lahat ng kaguluhan. Tumingin si Rosa ng diretso kay Doña Carmen at Carmina na ngayon ay tila mga basang sisiw sa sulok. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin. Ang buhay na sinasabi ninyong ibinigay ninyo sa aking ina, simula sa araw na ito bayad na ang lahat. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay malinaw, matapang at puno ng kalayaan. Pinirmahan ko ang inyong kasinungalingan upang iligtas ang aking anak, ngunit ang katotohanan ang siyang nagpalaya sa aming dalawa. Hindi na naghintay ng sagot si Rosa. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, tila may mga tanikalang isa-isang napuputol sa kanyang puso. Ang bigat ng 5 taon ng pagtitiis ay tila tinangay ng hanging pumasok mula sa mga bukas na bintana ng mansyon. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Donato. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa lalaki, isang sulyap na puno ng pagkilala sa kabutihang ginawa nito, ngunit puno rin ng pasya na kailangan muna niyang buuin ang kanyang sariling mundo bago muling magtiwala. Paalam, Sir Donato. Ang huling wika ni Rosa, bago siya tuluyang lumabas bitbit ang kanyang anak, patungo sa liwanag ng araw na naghihintay sa labas ng mga pinto ng mansyon. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Altamirano. Sa ilalim ng malambot na sikat ng araw, sa isang maliit na hardin sa labas ng bayan, makikita si Rosa na abala sa pag-ayos ng mga makukulay na bulaklak sa isang center para sa mga batang nangangailangan. Wala na ang kanyang uniforme ng pagiging katulong. Suot niya ngayon ang isang simpleng bestidong kasing liwanag ng kanyang bagong simula. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko sa takot ay nagniningning na ngayon sa kapayapaan. Sa di kalayuan maririnig ang masayang tawanan ni Ningning habang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang bata ay ganap ng malakas, ang kanyang pusong dati ay nanghihina, ay tumitibok na ngayon nang may sigla salamat sa matagumpay na operasyong nagpabago sa kanilang kapalaran. Habang nagdidilig ng mga halaman, sumagi sa isipan ni Rosa ang balita tungkol sa mga taong minsan ay naging mitya ng kanyang pagdurusa. Ang karma ay tila isang tahimik na anino na sumunod sa pamilya Altamirano. Dahil sa matinding kahihiyan at pagkansela ng mga kontrata, matapos ang iskandalong naganap sa simbahan, tuluyang naghirap si Doña Carmen. Ang mansyong dati ay puno ng kayabangan ay naisubasta na upang bayaran ang kanilang mga utang. Si Carmina naman, ang babaeng dati ay hindi man lang makahawak ng maruming basahan, ay balita ring nagtatrabaho ngayon sa isang malaking laundry shop. Sa malayo na namnam ang hirap ng pagkayod, na dati ay ipinang-iinsulto niya kay Rosa. Sa bawat pagpiga niya ng basang damit, marahil ay naaalala niya ang bawat butil ng luha na pilit niyang piniga mula sa puso ng isang inang walang kalaban-laban. Nabalik lamang ang diwa ni Rosa nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng tarangkahan. Isang matangkad na lalaki ang bumababitbit ang isang bungkos ng mga sariwang kuku flower, ang paboritong bulaklak ni Rosa. Si Donato. Hindi na siya ang bilyonaryong may suot na pormal na Amerikana. Suot niya ang isang simpleng polo at may ngiting puno ng pagpapakumbaba. Simula nang umalis si Rosa sa mansyon, hindi tumigil si Donato sa pagsuporta sa center sa isang malayong distansya. Binibigyan si Rosa ng puwang na kailangan nito upang hilumin ang sariling mga sugat. Rosa, hindi ko inaasahang makikita kitang ganito kapayapa, dahan-dahang wika ni Donato habang papalapit. Sana ay hindi ako nakakaabala. Hindi po, Sir Donato, palaging bukas ang pinto ng center na ito para sa mga taong may mabubuting hangarin. Sagot ni Rosa, may kasamang banayad ng ngiti. Ang tawag niyang Sir ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa taong muling nahanap ang kanyang sarili. Huwag mo na akong tawaging Sir Rosa. Tawagin mo na lang akong Donato. Kung maaari, gusto ko sanang magsimulang muli.
Hindi bilang tagapaglitas, kundi bilang isang kaibigang nais bumawi sa lahat ng oras na hindi ko nakita ang iyong tunay na halaga. Sandaling tumigil ang pag-ikot ng mundo sa pagitan nilang dalawa. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay sa isang iglap, ngunit sa bawat segundong pagtitig ni Rosa sa mga mata ni Donato, naramdaman niya ang katapatan na matagal na niyang hinahanap. Nilapitan sila ni Ningning at agad na yumakap sa binti ni Donato, tinatawag itong Tito Payong, bilang pag-alala sa gabing iniligtas sila nito mula sa ulan. Doon nalaman ni Rosa na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol din sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga sugatang puso na muling tumibok ng walang takot. Sa paglubog ng araw habang ang langit ay nagdidila apoy, sa ganda ng kulay kahel at lila na pagtanto ni Rosa ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa ating kalayaan. Ang tunay na utang na loob ay ang pasasalamat sa mga aral ng kahapon na nagpatatag sa atin ngayon. Ang katotohanan, gaano man ito kapait sa simula, ang siyang magiging tanging liwanag na gagabay sa atin patungo sa tunay na kaligayahan. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak at katabi ang lalaking handang maghintay, huminga ng malalim si Rosa, handa nang harapin ang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahalan.